ang mga sinasabi ng United States is lip service, literally lip lang. Salita, nothing more. Pero they're trying to militarize the Philippines for their own purposes and their own interest. Kasi ang kailangan kasi natin maintindihan, ang United States, may sarili silang agenda. Ang agenda na yan is favorable sa kanila, pero hindi favorable sa Pilipinas. Pero ginagamit ang Pilipinas na makuha nila yung agenda nila at ma-achieve nila yung agenda nila sa Asia-Pacific region. Kasi to be very frank din, walang country sa South China Sea o sa Southeast Asia or even Asia-Pacific na magpapahawak sa liig sa mga Amerikano. Wala. Sino lang yun? Pilipinas lang. Yung pagrereklamo ba sa UN, option pa rin yan. Pero makakabigay ba ng solusyon dyan? Tapos, ang problema nito, sabi nga yung suggestion, kung tayo pa rin ang nasa control dun sa area na yan, dapat nagkaroon ng relyebo man lang na umalis doon yung BRP Teresa Magbanwa, bago niya sa pag-alis, meron siyang at least, merong pumalit sa kanya doon. Pero hindi ito malinaw, no? Hindi rin ito nabigyang diin yata ng ating pamahalaan. Ang sinasabi lang na iba-iba yung ibig sabihin ng presence. Hindi lang talaga physically na nandoon. At namagit mo nga na through sa monitoring, sa himpapawid, na ipaparamdam na yung presensya nila doon, Prof. Ay, sa airspace naman kasi, I mean, mahirap yan kasi we tried already that. Anong nangyari? Nagpa-flare ng, 'di ba? Nung nag-try tayo sa South China Sea, may mga Air Force or mga jet mga air jets. capacity. Oo, yung ang China na pinalipad din, ilan yun. Tapos naglaano sila ng flare, which is very dangerous din. Kasi baka hindi makakita yung natin, mandisgrasya. So, mayroon din silang capacity. So, don't ever assume na kapag nagpa-fly ka, tapos ang tingin ng China is, this is our territory. Kasi kapag territory nila yun, pati yung airspace, they perceive it as their territory too. Kasi ang airspace din may territorial na may define na territory ka rin. Hindi ka pwedeng pumasok sa airspace ng isang country nang walang paalam. So ganun din ang perception sa South China Sea kung saan ang claim ng China is sovereignty. Hindi lang EEZ. Kasi sa atin EEZ it's not sovereignty, it's sovereign rights. So mas mataas ang claim nila. Ang pinag-uusapan natin dito claim. But on the side of China, it's not just a claim. They think that it's theirs. So kapag sinabi mong airspace, tingin din nila, kanila ang airspace na yun. So before you enter the airspace, you need to ask permission from them. Yun So do you really think na pag nagpalipad tayo ng ating Air Force, hindi sila magpapalipad ng Air Force nila, mas marami? And they will not counter us? Yun yung sinasabi ko. Of course they will. That will happen. Yun ang pinangambahan ko. Kasi pag nangyari yan at nagkaroon ng miscalculation, mauwi talaga tayo sa gulo. I'm not kidding. So, ang lang talaga dito, wag na tayo masyadong ang taas-taas ng bravado natin as if kaya natin. Kasi when it comes to really to capacity in terms of military, hindi tayo at par with them. So, ang pinaka the best dito, hindi ko naman sinasabi na we don't assert our claim. Ang sinasabi ko lang, we need to be strategic in how we gonna assert our claims na we will not be at a disadvantage. We need to think kung saan tayo pwedeng maka-assert. And the only way to do that really is negotiation. We negotiate with them and we get the best of the negotiation. So, ang problema, hindi nag-uusap ng mabuti at hindi tayo nagne-negotiate in a way na, alam mo yun, na nanggagaling na hindi ka nagkikipag-away. Kasi when you negotiate, hindi naman kailangan lagi ka nagkikipag-away. When you negotiate, you want to put forward ano yung gusto mo. At saan nila ikaw pwede ma-meet halfway na makuha mo pa rin yung gusto mo. Though hindi lahat yan, hindi 100%. But at least, makukuha mo kung alam ang gusto mo, tapos hindi magkakagulo pa yung area. Ganon siya dapat Pero ang problema natin sa under this administration ni BBM, napaka-belligerent ng dating, na para bang tingin mo kaya mo dahil lang the United States, quote-unquote, is backing us up. But where is the United States really? Do you really think the United States will fight a war for us? Or do you really think the United States will
touch a finger na sila ay makikipagbakbakan sa China over the South China Sea. I don't think so. Tsaka I really yung don't. Kasi nga, 'di ba nabanggit ni Bongbong Marcos yung joint patrol, 'di ba? Gusto nga nilang baguhin. Hindi ko lang alam kung ano bang update doon sa sa MDT, kung nagkaroon na ba ng pagbabago doon. Parang desire lang na pagbabago para maakma daw sa panahon na ngayon merong joint patrol yung US and Pilipinas. Matagal na ito na narinig natin itong ganitong usapan, yung last nilang pag-uusap doon mismo sa Amerika, na may nais ang Bongbong Marcos na pagbabago doon sa Mutual Defense Treaty. Kaso wala pang nangyayari ngayon. It's either ayaw din ng Estados Unidos kasi hindi nga nila kinikilala, di ba? Yung dyan sa Spratly Island, basta disputed, hindi nila kinikilala na yan ay sa Pilipinas. Kasi ang gusto kasi na proposal on our part, yung sinasabi under BBM administration na i-revise mo yung MDT kasi gusto nila masakop ng MDT ang South China Sea or tinatawag nating West Philippine Sea. But again, there's no such thing in the international community or international level. So gusto nila ipasok yun. Yun ang nilalabi. Kasi kapag pinasok mo yun, ibig sabihin, magkakaroon ng responsibility ang United States to defend us in the South China Sea. Kasi originally, it's not part of the MDT. Hindi talaga. And also, even if you do research in the United States, sa lahat ng archives nila, even if you look back at yung mga pronouncement ni Henry Kissinger, ang South China Sea is not ang claim natin sa South China Sea is not even acknowledged by the United States. Alam nila it's disputed, but they don't acknowledge that we have a claim or our claim is acknowledged by the United States. Walang ganon. In print in document, walang ganon. So feeling ko mahihirapan itong negotiation na ipasok mo ang South China Sea as part ng framework ng MDT. I don't think the Americans will do that easily or can do that easily. And one thing also that you have to remember, magre-react ang China dyan. And now, may mga negotiations ka na between the United States lang and China na hindi naman tayo kasali kasi it's between them. So, I don't think sa negotiation hindi na papag-usapan yan. Of course, napapag-usapan yung mga bagay na yan. So, ang nangyayari lang talaga sa Pilipinas is we're being used by the United States to poke the dragon. Poke lang natin yung dragon kasi parang proxy nga lang tayo. We are being proxy na kapag halimbawa, China will take the bait sa pagiging proxy natin, pinupok natin yung China, ang China will take the bait and will have a conflict with us. But I don't think China will do that. Kasi China is a very mature civilization. Its leadership is very mature and very strategic in thinking. And also China is a very patient country. Hindi yan mag-move on anything na alam nila na they will be at a disadvantage. Kaya nga sinasabi ko, we have to be more, alam mo yon, dapat magkaroon ng wisdom ang ating leadership, pero wala namang maturity ata ang leadership natin, puro barabado lang feeling mo parang nasa high lagi, na parang feeling mo kaya mo, hindi mo naman kaya, hindi alam yung sitwasyon sa ground. So mas ganun siya. At saka yung tinatanong mo kanina, yung MDT yun na sinasabi ko, I don't think that would be easily done. Walang nangyayari at wala rin namang balita kung talagang nasa review or nasa revision ang MDT, kasi it takes two to tango. So both sides would agree. On the other hand, yung sinasabi mo na option natin magreklamo sa UN or iangat ang ating quote-unquote mga hinaing dyan sa South China Sea vis-a-vis China sa United Nations. Okay, fine. You can do that actually. The only effect of that would be parang naput mo on the spotlight ang China in the international community. But ang tanong doon, do you really think the 198 plus countries, which is basically composed of the global south, will be on our side? I don't think so. Why? Because they're very much dependent on China when you talk about economic development and progress. China has like what? The number one trading partners of more than 180 plus or 60 plus countries in the world, and most of that are from the global south or developing economies or developing countries. Do you really think these countries will compromise their economic development that is very much dependent on China in many ways
to side with the Philippines over the South China Sea? Do you really think so? So pwede mong idalhin yan, you, in a way, parang i-spotlight mo si China, hihiyain mo si China on the spotlight by making some speeches against China and over the South China Sea as a country. O pwede naman yan sa UN kasi magkakaroon ng UNGA. Ang representative natin is si Secretary Manalo, BBM will not be there. So pwedeng gawin. Pero ang tanong ko, what will be the effect of that? Do you think it will be on our advantage or disadvantage? Do you think it will resolve the challenging diplomatic and political relationship between the two countries, China and the Philippines at the moment? Do you really think that the whole UN system, let us say, member states of UN will be on our side or only the G7 led by the United States? Yun eh. Kasi numbers game yan. It's politics. At the end of the day, it's number games. China will have the number. We don't. Yun ang totoo kasi dyan. Kaya nga sinasabi ko, when we want to make our strategy in trying to assert our claim, we need to be careful and we need to think always kung saan ka pwede at paano ka magkakaroon ng advantage or at least you will get something out of what you want. Ang kaso, ang mga strategy natin, very westernized, very American strategy, na very confrontational. That will never work for a country like China, which is an Asian civilization. Kasi dapat tayo bilang Asian, ang way natin to negotiate and to resolve problems should be an Asian way of negotiation. Hindi yung American way of negotiation na bumabangga siya at hindi nagkakaroon ng solution, lalo lang gumugulo. Kasi very Americanized talaga tayo. Even the way we fight our battles as a country, very Americanized. So, I don't think that will work. So, yun ang sinasabi ko. Okay, fine, gawin mo, option mo. Pero ang tanong, after that, mayroon ka bang makukuha? Aside from the fact na hiniya mo yung China sa UN dahil nag-deliver ka ng speech or asking, aside from that, tangibly, pragmatically, may makukuha ba ang Pilipinas o lalo lang tayong madidiin kasi we need China for so many things too, like for example import, exports, investments, even tourism. Bumababa na nga wala na nga atang nagbi-business masyado yung existing business na lang ng Chinese na nandyan sa atin, sa Pilipinas, pero wala nang additional ata. Do you really think hindi pa mas maglo-lower yun? Ang banana natin, ang ating export ng mga agricultural products sa China market, bumababa na. Bumababa. Baka ma-zero yan. Do you really think it's good for the Philippines? It's not. So kaya nga sinasabi ko, you need really to be very strategic in how you deal with this issue. The best way talaga dyan is makipag-usap ka. Tanungin, meet halfway and get what you want from the country. Hindi yung palaging zero-sum game. Walang mangyayari sa Pilipinas kung zero-sum game ang framework mo sa pag-a-assert ng rights natin. Precisely because we are not a big and powerful country. We are a struggling country, even economically, especially under this current government. Ang dami-daming problema domestically, corruption, economy, lahat na lang mayroon, peace and order. So, how can you really fight with a giant country that's so stable and so united and cohesive as a country? Sige nga, ito yung hindi ko maintindihan sa mga Pilipino, hindi nag-iisip eh. Itong current administration, puro hangin, puro brabado na kaya pero hindi naman. Prof. Nakakahiya yung nangyari sa Magbanwa ha. Nakakahiya internationally ha, nakita mo yung linalabas nila sa barko nasa ano ba yan yung higaan ng mga pasyente. Stretcher. Tapos tapos may video na kumakalat sa social media na yung isa nating tropa parang yung aircon gumaganon siya para kumuha ng tubig doon. Yung tulo ng aircon, nasa video yun na kumakalat ngayon sa social media. So parang it's really humiliating for Filipinos like us. Why do we have to do that? Bakit mali ang strategy? Tsaka ito pa Prof, no? Itong purpose din ng EDCA, 'di ba? Yeah. 'Di ba? Actually ano na ito paso na ito. Hindi pala paso. Tapos na yung 10-year na pwede na magdesisyon. Wala tayong alam kung in-extend pa ito. Kasi kung i-terminate din ito, dapat 1 year advance, 'di ba? So nagpapatuloy ito, di natin alam kung mag-i-extend pa ba ito or tatapusin na. Pero ang nasa agreement ata
na after ng 10 years, kung walang desisyon, magtutuloy-tuloy. 'Di ba? Ang mismong agreement. So, ano yung nagiging silbi nito ngayon? Hindi nga tayo natulungan diyan sa bahaging 'yan, pati doon sa BRP Sierra Madre, sa iba pa na kinakawawa tayo ng China. So, ito yung isa sa mga ano lang din. Patunay na wala talagang silbi yung EDCA na yan, puro na lang ironclad kuno ng mga commitment ng Estados Unidos. Kasi talaga naman, Admar, ang commitment ng mga sinasabi ng United States is lip service, literally lip lang. Salita, nothing more. Pero they're trying to militarize the Philippines for their own purposes and their own interest. Kasi ang kailangan kasi natin maintindihan, ang United States, may sarili silang agenda. Ang agenda na yan is favorable sa kanila, pero hindi favorable sa Pilipinas. Pero ginagamit ang Pilipinas na makuha nila yung agenda nila at ma-achieve nila yung agenda nila sa Asia-Pacific region. Kasi to be very frank din, walang country sa South China Sea o sa Southeast Asia or even Asia-Pacific na magpapahawak sa liig sa mga Amerikano. Wala. Sino lang yun? Pilipinas lang under current administration ni BBM.